Good day! For today's video ay magkakaroon tayo ng actual review regarding sa napakaganda at napakapoging adventure scooter ng Honda. Well, bago tayo magumpisa, bigyan muna natin ng isang malupit na walk around video in 5, 4, 3, 2, 1. Magandang umaga, tanghali, gabi kung anong oras mo man pinapanood ang video na ito. At siya nga pala, andito tayo ngayon sa Guanzon, isang motorcycle dealers na maaasahan. At makikita nyo ngayon ang aking nasa harapan ay ang napakaangas na Honda ADB 160. Unang tingin ko pa lang honestly ay na-amaze agad ako at para ba akong nalaba first sight in the first place dahil sa tikas ng kanyang appeal at hindi mo talaga maiiwasang mahulog sa kanya dahil sa taglay nitong kagandahan. Habang nakatayo ako ngayon ay talagang nabibighani ako ng sobra dahil sa malamaskulado nitong play rings at may 3D emblem pa na Honda at ang kanya namang turn signals ay pareho lang naman sa una, ngunit ang mga edges nito ay nagkaroon ng mga kanto at mga linya at habang tinititigan ko magmula dito sa harapan hanggang sa likuran niya, ang masasabi ko lang ay talagang napakaganda. At dito naman sa harapan ay makikita natin ang kanyang gulong na nakasimi dual purpose pattern tires at kung titignan mo naman dito sa side view ay agaw pansin din ang kanyang mapormang wheelie disc at umikot naman tayo dito sa kabila para makita natin ng malinaw from side by side. At ang lawak din ng kanyang footboard at dito ay malaya mong maigagalaw ang iyong mga paa at ang lapad din ng kanyang extension board na kung saan ay pwede mong iunat ang iyong mga hita. At dito naman sa likuran ay kapansin-pansin ang kanyang radiator cover na kapareho lang ng PCX at ang ganda din ng kanyang bagong design na muffler na parang isang machine gun at napaka-unique din ng style ng kanyang heat protection guard. At ang lapad din ng kanyang upuan at mayroon naman itong two-tone color combination pagdating sa kanyang body cover. At ang kagandahan ng ADB 160 ay nakakilis na rin ito at ang pogi din talaga ng kanyang naked handlebar at ang previous color nito ay silver. Ngayon sa version 2 ay meron na itong dark bronze na kulay at ang ganda din ng kanyang stock na side mirrors at mayroon naman itong mga curve edges. At mapunta naman tayo dito sa likuran, ang lapad na ng kanyang taillight compared sa previous model at kapansin-pansin talaga ang napakaganda nitong dual sub-tank shock absorber. Alam naman natin na ang Showa brand pagdating sa bouncing performance ito ay very reliable at kahit sa ang anggulo mo ito pagmasdan ay meron itong mga kanto at linya na nagpabrusko sa kanyang body design. Dito naman sa kabila ay makikita natin ang kanyang smooth finish na grab bar at kapansin-pansin din ang kanyang pillion step na makapal at maaasahan at ang kanya namang floorboard ay may malawak at futuristic na design at mayroon naman itong malakas at matibay na center stand at side stand. At mapunta naman tayo dito sa harapan. Pagdating sa kanyang overall physical appearance ay wala akong masabi kundi ang ganda talaga ng adventure scooter na ito. Kaya kung naghahanap ka ng motorsiklo na pwedeng pampatag at pangakyat sa mga kabundukan, ang Honda ADB 160 ay highly recommended para sa inyo. Pag-usapan naman natin ang specs and features ng adventure scooter na ito. Ang bagong Honda ADB ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled, CVT, 4-stroke at 4 valves. At ito ay equipped with ASP Plus. Sa pamamagitan ng Enhanced Smart Power Plus technology ay pinapalakas nito ang makina kaya nagre-resulta ito ng pambihirang bilis. Habang pinapababa naman nito ang emission at fuel consumption kaya ito ay mas matipid.
Pagdating naman sa engine performance, ito ay mayroong maximum power na 15.8 HP at 8,500 RPM. At mayroon naman itong maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At mayroon naman itong bore na 60 mm, habang mayroon naman itong stroke na 55.5 mm at mayroon naman itong compression ratio na 12/1. Pag-usapan naman natin ang mga special features ng bagong Honda ADB 160. Una, ito ay equipped with ECG. Ang alternating current generator ay pinapababa nito ang ingay at vibration ng makina, kaya ito ay nakakapagbigay ng smooth at tahimik na engine start. Pangalawa, ito ay equipped with ISS. Sa pamamagitan ng idling stop system ay automatic nitong pinapatay ang makina sa loob ng 2 to 3 seconds kapag ikaw ay huminto sa traffic lights o di kaya naman pag naipit ka sa matinding traffic. Sa ganitong paraan ay mas makakatipid ka sa gasolina dahil may iiwasan ng nasasayang na gas kapag nakahinto ka sa traffic lights habang umaandar ang makina ng motorsiklo, at makakatipid ka naman ng 7% pagdating sa fuel consumption. At bukod pa dyan ay mababawasan din ang init at stress ng engine, at ito ay nakakatulong upang mas mabigyan ng sapat na pahinga ang makina upang mapanatili itong nasa mas magandang kondisyon. Mapunta naman tayo sa safety features. Ang kagandahan nito ay equipped with smart keyless system. Sa pamamagitan ng electronic immobilizer na naka-installed bilang security device ng motorsiklo ay nagbibigay ito ng sapat na kapanatagan sa kalooban ng rider dahil hindi mabubuksan ng iba ang motorsiklo hanggat hindi nadidetect ng sensor ang tamang signal mula sa nakarehistrong smart key ng may-ari. Kaya hindi ito basta-basta mananakaw dahil sa tindi ng privacy nito. At mayroon na din itong answer box system na kung saan ay pwede mong gamitin upang i-locate ang motorsiklo, at bukod pa dyan ay mayroon na din itong anti-theft alarm at kusang tutunog ang motorsiklo kapag mayroong unauthorized na gumalaw. Pangalawa, ito ay equipped with single-channel ABS sa harapan. Ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay ng smooth stopping power sa pamamagitan ng programmable electronic sensor, at binabantayan nito ang pag-ikot ng mga gulong 100 times per second upang maibigay nito ang accurate na braking power na kinakailangan ng motorsiklo kapag ninais mong huminto. Pangatlo, ito ay equipped with HSTC. Ang Honda Selectable Torque Control ay nagbibigay ng safety assurance pagdating sa mga cornering o sa mga palikulikong mga daanan. Sa pamamagitan ng features na ito ay malalaman ng sensor kung hindi stable ang kapit ng gulong sa kalsada, at pag nadetect nito na madulas ang daan ay agad nitong pababagalin at pipigilan ang puwersa ng makina upang pabagalin ang takbo nito at maibigay ang saktong timing ng pag-ikot ng mga gulong na kinakailangan nito upang mapanatili ang stability ng motorsiklo sa mga kurbadang daan. Kaya ito ay bagay na bagay sa mga mahihilig mag long rides dahil very safe ito gamitin at suitable pagdating sa mga bangkingan. At ang pang-apat, ito ay equipped with side stand engine cut-off switch. Sa pamamagitan naman nito ay automatic na mamamatay ang makina kapag naka-engage ang side stand nito, at sa ganitong paraan ay may iiwasang patakbuhin ang motorsiklo ng naka-side stand. Pag-usapan naman natin ang body dimensions. Ang bagong Honda ADB 160 ay may habang 1,950 mm, may lapad na 763 mm, may taas na 1,196 mm, at mayroon naman itong wheelbase na 1,324 mm at may ground clearance na 165 mm, at mayroon naman itong seat height na 780 mm. At ngayon naman ay papasubok nating sakyan sa ating kasamahang kaibigan. Ang taas niya ay 5'4", ngunit makikita nating abot niya ang sahig, kaya kayang-kaya itong imaneobra ng mga kababayan nating hindi masyadong katangkaran. At shout out nga pala sa'yo, kaibigang Haji Motovlogs. Mapunta naman tayo sa suspension. Sa harapan, ito ay naka-telescopic fork, at sa likuran naman, ito ay naka-dual shock absorber. At ang kagandahan ng Honda ADB 160 ay mayroon itong 30 liters of underseat compartment na pwede nating paglagyan ng mga important belongings na kinakailangan natin sa araw-araw. Pag-usapan naman natin ang braking system. Sa harapan, ito ay mayroong 240 mm hydraulic dual piston single disc with ABS, at sa likuran naman, ito ay mayroong 220 mm hydraulic single piston single disc. Mapunta naman tayo sa mga sukat ng gulong. Sa harapan, ito ay mayroong 110 by 80-14, at sa likuran naman, ito ay mayroong 130 by 70-13. Sa mga sukat ng gulong ay suitable ang lapad nito sa iba't ibang klase ng daan, at mas advisable ang mas malapad ang gulong
dahil mas stable ito sa lahat ng road conditions. At ang kagandahan ng Honda ADB 160 ay equipped with fully digital dashboard at napakalaki ng kanyang instrument panel at very futuristic ang dating. At dito ay makikita na natin lahat ang complete detailed informations gaya ng digital speedometer, tachometer, trip meter, fuel gauge, clock at marami pang iba. At para naman sa mga mahilig mag out of town, ang kagandahan nito ay mayroon na itong built-in USB Type-C port na kung saan ay pwede mo nang i-charge ang iba't ibang klase ng mobile phones at action camera. At mayroon naman itong electric starter para sa kanyang starting system. Pagdating naman sa oil capacity, ito ay mayroong 0.75 liter at mayroon naman itong fuel tank capacity na 8.1 liters. At umaabot naman ito ng around 360 kilometers away kapag full tank at may fuel consumption naman itong 45 km per liter. Ngunit nakadepende pa rin ito sa throttle hobby ng rider at mayroon naman itong top speed na 120 km per hour at may bigat naman itong 133 kilograms. At ang bagong Honda ADB 160 available in 3 color variants. Ito ay ang matte gunpowder black metallic, matte solar red metallic at ang matte pearl crater white. At ang suggested retail price ng Honda ADB 160 ay nagkakahalaga ng 164,900. At para naman sa mga gustong kumuha ng hulugan, ito ang sample computation. Pwede kang mag-down payment ng 23,000 at mayroon naman itong installment plan na 7,400 sa loob ng 36 months. At take note lang po, ang computation ay hindi pare-pareho, depende sa offer ng iba't ibang dealers. Hanggang dito na lang. Ride safe always and God bless.